bigkas o pronunciation test. Tama, di ba? Palakpakan natin sa inyo. So, nauna lang tayo talakay ang pronunciation test. Ngayon naman ay dadato na tayo sa ating susunod na paksa. Ito ay ang pakibasa. Intonation test. So, ang intonation test, ito ay ang mga, kung sa Tagalog, ito ay ang tono natin sa ating pagsasalita. Ito ay sa ating mga damdamin. Kapag tayo ay magsasalita, di ba, kinakailangan natin ng ating damdamin at kinakailangan ng tono sa pagsasalita. So, ang tono ng pagsasalita ay may mga mabagal at may mga malakas. So, sino makapagbibigay ng mga halimbawa dito ng mga mabagal na tono? Sige. Inessa, mabagal na tono. Sa mabagal na tono, halimbawa na ako dito, ang mga mag-aalam ay hindi na O, diba? So, ang kanyang pagbabasa ay mabagal. Naintindihan niyo ba ang kanyang mabagal na pagbabasa? Oo. So, ang iba ay naintindihan sapagkat ito ay mabagal lamang. Kung kaya, ang mga salita ay nabibigas niya ng tama. So, Valerie, makapagbibigay ka ba ng halimbawa ng mabilis? Ang aking mga halimbawa ay bibilisan ko lang po ng pagbabasa ng ni Janessa. Ang mga mag-aaral ay hindi naman pwede tapos mga larawan na pinakita ng guro o larawan ng mga ang larawan. Diba? So, naintindihan niyo ba ang kanyang sinasabi? Hindi po. Hindi, sapagkat ang kanyang pagbabasa ay mabilis. Kung kaya hindi natin naintindihan ang kanyang tono at ang kanyang pagbabasa. Kung gayon, ang intonation test ay may dalawang uri. Ito ay ang visual cue at ang reading aloud. So, may inihanda ako dito larawan. So, sino makapagbibigay ng pangungusap dito sa larawan? Sige, Christine. Ang buong pamilya ay masaya. Tama nga ba ang kanyang sinasabi? Opo. Oo, di ba? Ang pamilya ay masaya at sila ay buo. So, nandito ang visual cue. Ang mga mag-aaral ay hinihiling na magkwento tungkol sa mga larawan na ipinapakita ng guro o inilalarawan ang larawan. Kung kaya't may larawan dito at may tinatawag akong mga estudyante na magbigay ng ipaglarawan ang larawan na ito. Ito ay ang tinatawag na visual cue. Ang pangalawa naman ay ang reading aloud. So, ang bawat mag-aaral ay pababasahin ng malakas sa mga pasahe. Ang ganitong klase ng pagtataya ay di gaanong satisfactory at di gaanong valido. Bakit nga ba di gaanong valido ang ganitong? Bakit nga? Sige, Rodney. Kasi po, mangyari na kahit alam po ng isang estudyante na basahin ito ng malakas ay pero pagkakataon po na binabasa naman nila ito, subalit hindi nila alam ang nakalagay. Tama, diba? Palampakan natin siya. So, tama ang sinasabi ni Rodney sapagkat babasahin lamang nila ito ng malakas, ngunit wala naman silang naintindihan sa kanilang mga pinabasa. Katulad na lamang nung kami ay nasa senior high school, may mga estudyante kami na pinapabasa ng mga maikling kwento lamang. Ngunit, ang pagbabasa nila ay malakas. Kaya nung tinatanong namin sila kung ano ang kanilang mga naintindihan, ay wala silang naintindihan sapagkat marunong lamang silang pumasa ng malakas, ngunit hindi nila naiintindihan ang kanilang pinabasa. Subalit, sabi nga dito ay hindi ito valido. Sapagkat kapag tayo ay bumabasa, okay lang na mahina ang ating boses para maintindihan natin ang ating mga binabasa. So ngayon, nandito na tayo sa pangalawa. Ito ay ang stress test. Ito ay ang mga pagsusuri sa mga diin upang maunawaan ng mga estudyante ang kanilang binabasa at ang mga kahulugan nito. So ang una dito ay ang oral cue. Ang katanungan o komplisyon ng tipo ng item. Ang halimbawa dito ay ang taong nagpapalipad ng eroplano ay isa at piloto. So ito ay may naglalarawan. So halimbawa na lamang sa pulis. Ano ang inyong mailalarawan sa pulis? Sige, Ninya. Anong mailalarawan mo sa pulis?
sila ang dumadakip sa mga taong masasama. Ito ay ang pulis. Diba? So, ang pangalawa ay ang reading aloud. Kabilang din, ang reading aloud dito sa stress test. So, naiintindihan niyo naman ba ang